Aurora, pati na rin ang isang Jushin. Nakakagigil talaga yung mga lanterns ng isang Zushin eh, no? Para bang hindi mo nararamdaman yung damage yes, lalo na sa early game. Pero yung idea kasi na ibabalibag ka ng ibabalibag kasi normally kapag ka mga roam, ano lang, normal na sapatos lang ang dala-dala, hindi ka agad bumubuo, di ba? So medyo mabagal yung movement speed. And yun yung ginalamang talaga ng isang Zushin dito. Tapos remember, wala na rin mana yan, ha? Kaya kapag pang clear wave lang ang pag-uusapan, pwede niyang gamitin yan. Magkakaroon lang ng mana cost yan kapag tumama sa hero. Sa hero, no? And eventually, nakikita rin natin kung paano lang na ma-maximize. Even though sa hero tumatama, kita mo, sobrang ganda na pa rin ng kanilang pagiging play dito. Okay, napasipa na si Rene J doon. At Tempest of Blade naman mula kay Demon Kite. Ngayon, nagkakagulo na ang Blacklist at Team Aurora. Edward, ay nakuha na May first isa block. pa. Ngayon, pagkakataon ng Team Aurora na makakuha pa ng isa. MP the King ay umatras na. Ngayon, balik sila doon sa objektiba na gusto nila, which is yung pagong. Okay, nakikita natin kung paano nagka-capitalize ang Aurora sa ganung klase ng mga play. And after that, disengage. Ang bilis lang nung nagiging in and out nila. Hindi lang si Rene J ang tututukan natin when it comes to the discipline. But the overall na pagpasara, sambat, pinigilan din nila yung sarili. Oo. Parang if ako yun lalalim pa ako. Pero buti lang hindi ako yung naglalaro. Yun nga eh, buti Okay. na lang talaga. Buti na lang nagkakas ka ngayon, Oo. kundi lumalim ka na, no? Oo, baka eventually nagkaroon ng trade. Pero for Aurora, mas gusto nila sila yung lamang. And eto na naman si Rene J sa mga silip-silip, pasulyap-sulyap na ganyan. Kung ako rin naman yung blacklist, you need an answer. Pero hindi lahat kay Rene J ibibigay yung answer na yan. You also have to answer back dito sa mga pwedeng gawin nila Yue, eventually nila Edward. Tapos that is just Rene J na nanggugulo. Ito na yung punish nila. Nagamit na rin yung ultimate mula dito kay Haji at na-secure nila yung kill na yon. Medyo natigilan doon si Rene J kasi hindi na niya dinuloy yung kanyang Way of the Dragon. At si Doming at si Ohim nagkakaharapan na naman, ha? Grabe yung 1v1 ng dalawang gold laners natin. Is the next standard and the Filipino sniper here. Pero bago nga nakita natin yung matchup na yun, eventually nakita natin na na-punish si Rene J. So kahit papano, nandun pa rin naman yung calculated na risk na tinetake ng Blacklist International onto taking him down. Magpapunish na magpapunish yung mga mag-overextend. Most especially may Aurora, afford nila. They have the luxury to do so. Pero ngayon sa may bandang baba, gusto nilang pigilan yung freedom na possible para dito kay Oheb Oo, mapigilan. yun nga eh. Tsaka available na rin yung corrosion site niya, no? So unti-unting nakakapondo ang isang Moscow. Remember, nakakatakot kalaban ng Moscow pagdating sa late game kasi wala nang sinisino, wala nang sinasanto yan. Lalo na ako masasabi ko na medyo assassin killer din to eh. Oo. Yung isang Moscow eh, di ba? Lalo yung mga eskinitang ganyan, gusto niyan. Pagkatabi ka gusto ng niya mga yan pader, di ba? At ngayon, sa may bandang gilid naman, ay namumong tensyon. Pero hindi pa rin naman mag-all in, wala pa rin papasok. Even for Perks here, ang nagiging problema kasi for Ate Grill, you want that element of surprise. Kaso paano ka manunerpesa kung laging meron nakatutok na spotlight, may laging umiilaw sa inyo. Pero ngayon, lights up here for Aurora. Umaabante. Diyan na naman si Rene J. O pasilip-silip lang, nag-aabang ng kanyang masisipa. Ngayon, parang nagpalit na ata ng lane dito ang ating mga gold laners. Nasa baba pa rin itong si Doming habang umakyat na itong si Ohib. Pero nasa itaas din ata si Demon Kite. Ay, Parang may inaabangan! nangyayari nga dito. Nandun yung 4 blades! At nakakuha ng kill si Demon Kite. We predicted na daw pupunta na nga lang din si Ohe, pero di si may bandang gitna. Implosion play! Naku, nagkahulihan. Medyo napalalim na rin doon si Rene J. Ngayon, binibitbit pa rin dito ni Yue. Lord JM ay umaatras. Pinagdadabog-dabugan dito ni Edward. Frigid Glacier nagamit din. Pero nandun yung Crimson Beacon. Pabalik ito si Lord JM. Ngayon, babalik din si Edward. Lumaban na, pero namatay din siya. At yung mga Jabombins, MP the King ay mamamatay. Flicker in mula dito kay Doming. Kaya lang tatlo ang sasalubog sa kanya dito at mamamatay din siya sa kamay ng Blacklist International. Grabe yung naging trade-off natin doon. Yun yung literal na palitan. Kahit saan ka lumingon, Flicker's Grabe. exhausted, Ultimate's exhausted. Pero para sa ngayon, yung turtle pa rin pala, hindi pa na-take down. Sinisimulan at mukhang plano tapusin to nila Demon Kite habang si Perks naman ngayon ang medyo napupuruhan. Pwede itong i-go nila Demon Kite, pero mababalibag pa. Nakakainis talaga yung
yung yung mga lanterns dito ni Yue. And ang mahirap kasi diyan nakakapuno pa ng butterfly yun, yung passive niya, di ba? Yeah. So kapag napupuno, mas mabilis yung cooldown, ay yung regeneration ng mana mo. Kung tumigil ka man saglit, pahinga ka lang, babalik ka agad uli yung mana mo. Tsaka bukod pa doon, may extra survivability, sustainability after the Crimson Beacon na napapansin din natin na ma-maximize nila all throughout the round. Oo. And if ever man, pagdating sa mga team fights, nakikita natin kung paano sa posisyon, pero ito hindi to team fight! Yun na nga yung implosion play, episode play, may natirang buhay na maliit dito si Demon Kite. Pero mamamatay si Rene J, ikatlong beses na niyang mapapatumba na mula dito sa mga agents. Si Oheb din, pinipilit humabol doon sa lead na nakuha dito ni Yeah. Domeng. Balik muna siya doon sa may top lane. Ngayon, nakikita natin yung dedication na commitment ng Blacklist International to taking down Rene Jane, even si Demon Kite, di ba? Nag-all in na sila. And eventually, sabi ko nga parang hindi naman yata dapat team fight yun, pero mas pinag-igi nila. Oo. Their strength in numbers and the number game for Blacklist International nila dinadala ngayon. Yung mga ganong pagpasok ni Rene J. Punishing them this early might be somewhat of a key para mapigilan nila yung ganong klase ng mga pag-snowball katulad ng nangyari sa game number 2. Pero sa ngayon, for game number 3, ang pag-uusapan pa rin naman natin kung paano rin ba nila eventually makakagawa ng magandang play laban dito sa Aurora. Hindi naman yung ginagawa ng Aurora. Ang aga ng mga ikot nila, no? Hindi na nag-lane si Edward. Lagi na lang sumasama sa mga ikot ni Yue, sa mga pagplano ni Rene J na kumuha ng kill, at hinahayaan nila si Demon Kai na mag-control nung opposite lane na kanilang pupuntahan. And napakaganda nito, lalo na pag nakalink ka. Kasi sobrang bilis mo lang pumunta from one place to another dahil nga sa mga walling mo di ba? Yeah, you're always on the go, di ba? You're always on the move here para sa Aurora. Yeah. And gusto ko na point out mo yung nagiging rotation din nila Edward na lagi nga siya sumasama most of the time. At for Blacklist International, na ina-adjust naman, kinikater nila to the needs of Lord JM and even Haji, yung nagiging galaw din dito nila Perks. And right now, what they need the most is magandang implosion play yet again. Eventually, mapatay dito si Demon Kite or si Yue. Pero hindi pumapayag dito yung Aurora eh. And nakikita rin pa rin naman natin, nabigyan man ng ilang beses si Rene J, but for this round, nararamdaman din naman natin na more on si Yue ngayon na magbibigay, magpa-punish. Zone nila ang mga members ng agents. Napapalayo na si Perks dito. Napakatapang ni Yue. Grabe naman. Tapang ng Cyclone Eye. Ngayon si Domeng. Nanisecure yung unang Lord ng laban na ito. At doon yung Crimson Beacon. Hindi tumama yung Spirit Destruction. Pero sabi ni Lord JM, go kaya natin. Kaya lang ang problema ay umatras Sa na top rin. lane. Ang Blacklist International. Pero Ay, si nabutan! Oheb, may kita ni Demon Kite. Nandun yung si Bat. Kailangan umatras si Oheb dito. Pero wala na siyang aatrasan. Dahil si Demon Kite, pinorblades pa. Hanggang dyan ka na lang muna, Oheb. Ang sigaw dito na Demon kahit mapapangiti na naman dito. Smiling Demon activated. A lead here para sa Aurora. Makakakuha ng Lord na mabilisan. At hawak pa rin nila yung overall lead natin in terms of numbers. Pero kung sa 4 on through 5 kill score naman, nakikita natin more on kapag overall 5 on 5 teammate, lumalamang talaga yung Blacklist International. Pero hindi yung ginagawa ng Aurora eh. More on pick-off. Especially here para kay Demon kahit. Pero kita mo naman, Burrito. Bandang jungle! Oy, naku, pumasok na rin dito ang Team Aurora. Edward ay nauna na. And Sa top lane ulit. gusto ko lang sabihin dito, may mga ginagawa na naman 4 blades dito. Si Demon Kai, pero nahuli din na para sa kamay ng Blacklist International, pero maraming na-expand na ultimates para sa kanilang kupunan. Ngayon, basag muli ang nagiging call dito ng Aurora. Rene J, meron pa siyang sipa dito. Wala man siyang flicker, pero nandun yung Shunpo and Jen Kondo para mailagay niya sa tamang posisyon yung kanyang sarili. Edward, pumasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Lord JM. Ngayon, pumasok na yung pinakinakuha ng isa. Perks ay maatras din. Andito na yung bawi ng Blacklist International. Basta corner! sabi ni Domeng, trabaho lang talaga. Magiging goal ko dito. Si Yue, binababaran lang ng mga lanterns. Domeng is in! At nakakuha na nga siya ng isang kill. Grabe naman yung prolonged team fight na yon. Sa dinami-dami ng mga pangyayari. Kamuntigan na si Yue, kamuntigan na si Domeng, pero bumalik pa bago umatras. Bumangbang pa ng isa eh. At ngayon, para sa Blacklist International, mabubutasan sila ng base, pero mapapunish naman nila sa Demon Kite. At the end of the road, makakita pa rin tayo a glimpse of hope para dito sa kupunan ng mga agents. Habang sa Aurora naman, is shining more brighter, especially nga na mas makokontrol din nila not only the minion wave, but also nalagay na rin nila sa alanganin or na-compromise yung jungle dito for Blacklist International. Gusto ko lang i-point out dito, no, hindi na super nagagamit ng Blacklist International yung glorious pathway dito ni Lord JM. Yeah, may movement speed, meron ticks ng regeneration, pero kasi ang goal lang dito ng Team Aurora, kapag ka naglapag ng glorious pathway, Edward, ikaw na bahala dyan.
Oo. Ganun yung ginagawa eh. Minamasahe ni Edward eh. Tumatalon, tapos binabaldog sa ulo. Ganun yung paulit-ulit na ginagawa dito ni Edward. And ang mahirap dito, pumapasok siya kapag available yung kanyang vengeance. Parang nung sequence ata na yun, parang hindi pa nga nila nagagamit yung vengeance niya eh, Hindi no? niya pa nga napipindot eh. Hindi niya napindot eh. Pero nakita mo naman yung damage na na-inflict niya upon Blacklist International. And we get the idea na nga lang din na the glorious pathway for Lord JM. Pero hindi nagiging glorious ang pathway na yun. Kasi nga, hindi instead of it being used onto an overall team fight talaga na nandun present yung ibang mga members sa Aurora, hindi nila na ma-maximize. Kasi nga, by the moment na maglatag sila ng kanilang mga ultimates, even perks, is nawawala yung isa sa damage leader nila si Oheb. Yung ginagawa lagi Demon Kind na sobrang laking bagay, pero ito yung malaking overall team fight. Ngayon, atras sila dito. Binitbit si MP the King. Naku po, yung main jungler nila ay nakuha na nga rin. Ininiksa nila ito si Lord JM. Pasok pa rin Si si Doming. Yue! Double kill na nakuha niya. Kailangan umatras sa mga Immersive Blacklist International at go pa rin ang nagiging call dito ng Team Aurora. Hihinga muna sa loob ng base ang mga agents. Ngayon, ay mamarcha yung Lord sa may bandang baba. Makakauwi pa rin naman sila Oheb, pero kompleto dito ang Aurora. Kakatok sa pinakagitnang basing tore dito ng Blacklist International. Rene J medyo mangangaray. Nandyan na naman ang pag-angat. Implosion Play, Implosion. nakakahuli ng isa. Naku, nadala si Edward dito. Pero pasok si Demon Kaita. Nakakuha din ng kill dito ang Team Aurora. Ngayon naman, mabubuhay na si MP the King. Buhay na rin si Lord JM. Ready na ang agent para dumepensa. Pero ang ganda na naging discard dito ng Team Aurora. Huwag na natin ipilit. Huwag na natin ilaban. The moment na nawala si Edward, that was the call na mag-back away muna tayo. Hindi nila kailangan ipilit ang mga bagay-bagay. Nakita naman nila kung paano nila nabalanse. Nasimot nila lahat ng base hurt here para sa Blacklist International. Pero tila ba para sa Blacklist naman, Burrito, ay nakikita naman natin yung somewhat try nila, yung attempt here, even for Haji and Hoeb. Pero nga lang nadadali sila talaga dito time and time again ni Yue with the Lantern Flares. A 006 KDA by the way for his Jushin. Nako, ang hirap na ito ha. Pero gusto ko lang pag-usapan yung lalim din ng istorya ng dalawang kupunan na ito. Ang lalim din ng baon ng bala ng Renners apat dito kay Haji. Pero going back to sa gusto kong sabihin, yung lalim din ng istorya ng dalawang kupunan na doon. Remember, mga dating players ng Blacklist International, ilan sa mga members dito ng Team Aurora. At yung storya natin about sa royalty at loyalty. Diba? And right now, Aurora, ini-establish nila yung panibagong kingdom nila. They want to establish a new name for themselves. And aside from that, na nakikita rin natin yung improvement and as well as yung overall na magandang play dito for Yue. Walang makatouch sa kanya. And tila ba only Aurora touches my skin ang kanyang peg Wow. dito. Diba? And for Blacklist naman, lahat sila nahahawakan dito eh. Hindi man namamatay si Haji, pero ilang beses natin nakikita na misplace siya. Katulad ng mga ginagawa ni Yue. Ito yung mage na humaharap eh. Ito yung mage na palaban. Hindi ito yung normally na nasa likod lang, nasa gitna lang. Para sa kanya, siya yung nagbibigay ng ilaw para sa Aurora. Nakakainis kasi talaga yung mga lanterns player. Ayan, o, tinan mo, chinecheck niya yung bush. Kapag hindi nabawasan yung mana niya, alam niya, approve na walang hero doon. Kapag nabawasan niya, may hero, so kailangan nating mag-ready kung sino man ang mga lalabas dyan sa damo na yan. At ngayon ay nagamit na rin yung, kumbaga yung site dito ng Blacklist International. 13 seconds para sa ikalawang Lord ng laban na ito. Actually, tatlong Lord. Ikatlong Lord ng laban na ito. At kailangan maghanda ng Blacklist. Igugo ba natin at ilalaban, iko-contesto? O doon na lang sa base? Tama ka naman eh. And another Magic Sentry is activated to deny the entry sana dito ng gagawin dito ng mga Aurora. Pero hindi nila madedenay kasi mas mauna yata sila sa posisyon! Unahan na nila with the implosion. Ngayon pumasok na rin si Edward. Habang Crimson Vico naman ang isasagot dito ni Yue. Laban lang muna. Lord JM versus 3. Sa likod ng punteriya ni Demon Kite. Andun na rin yung napop na immortality. Si Orb kailangan matras. Haji makakuha ng kill. Yung mga minions kailangan nila i-clear. Apat na members pa mula sa Team Aurora ang buhay. Lalo na si Doming. Kaya niya mag-base lock dito. Kaya niyang ubusin lahat ng minions. At tuloy-tuloy ang pag-abante ng Team Aurora. Kailangan umatras sa Blacklist International. Pina-flash na talaga dito ni Yue. At ito na yung next wave. Ito na yung pulutong ng mga minions. At narito na rin ang paghakbang ng Team Aurora sa next round. Lights up! And seize the win! Nakukuha ng Aurora! On a sweep! Ang ating matchup